Matapos ang nakakabiglang pagkampi ng order sa grupo ni na X ay ngayon na i-review na natin chapter 205 and 206 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang tunay na layunin ni Uzuki na kung ano nga ba talaga ang kanyang balak ngayong idiniklara na niya sa publiko mismo ang pagkamatay ng chairman ng JAA na si Asaki. In which sa video to ay dito nyo matutunghayan ang simula ng gulo, isang nakakabiglang proklamasyon at nakakabiglang twist at matinding sagupaan. Kaya naman this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go. Nagsimula ang chapter kay Uzuki na nagsasalita ng sabing noon ay may marami raw organisasyon ng mga assassin dito sa Japan. Pero ang JAA daw ang naging pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat daw sa palihim nitong pakikipagsabwat sa gobyerno. Dahil pa ni Uzuki na ang mga journalists, scholars at mga activists na nagkikriticize noon sa gobyerno, mga makapangyarihang oposisyon ng mga kandidato, mga miyembro ng ruling party na nagpapalaganap daw umano noon ng mga kontrobersiya, mga bureaucrats at mga law enforcement officers na may masyado raw kaalaman pagdating sa sekreto ng mga state, ay ang lahat daw ng mga yan ay pinadispose daw ng gobyerno gamit ang JAA. At in exchange sa trabahong yan, ang JAA naman ay nakakatanggap daw ng mga napakalaking subsidies at mga privilege mga kaibigan kasi pinafundingan pa raw ang JAA ng gobyerno mula sa defense money, classified o palihim ng mga public security spending, mga funds na inilipat sa JAA sa form umano ng mga developmental assistance upang di ito masilip ng publiko. At nakakatanggap din daw ang JAA ng fundings mula sa corporations na palihim ding nakikipag-cooperate sa gobyerno. At dahil sa mga funding na yan at mga ginagawa ng JAA para sa gobyerno ay nag-evolve daw ang JAA sa isang legal na government sanctioned na assassin organization. Subalit ang pagpatay ng JAA sa mga targets nila ay may kaakibat naman na pagdedepende ng gobyerno sa kanila. Kasi nung una ay ang JAA ay ginagamit lang ng gobyerno para sa sariling kagustuhan nito. Pero sa paglipas daw ng panahon ay umabot daw sa punto na ang gobyerno na raw mismo ay nagde-depend na sa JAA dahilan na ang JAA nagkakaroon raw ngayon ng kapangyarihan na mapaiba pa ang desisyon ng government dahil na rin sa takot ng gobyerno sa puwersa ng JAA mga kaibigan. Na matapos masabi ni Uzuki ang history ng JAA ay sabi naman ni Haruma sapagkat ang scene na ito mga kaibigan ay isa palang flashback na sa madaling salita raw kung iti-take over daw nila ang JAA ay mailalagay din daw nila sa kanilang palad mismo ang gobyerno. Nasabi naman ni Carolina Reaper na pero sa ngayon ay nagfa-function naman daw ng maayos ang JAA at ang gobyerno. Kaya ano naman daw ang gustong ma-achieve ni Uzuki sa pagsira sa kasunduan o nakasanayan na relasyon ngayon ng JAA at ng government. Inisagot naman ni Uzuki na wala lang daw, gusto lang daw niyang sirain ang kasunduan na ito. Nabahala na raw ang mga tao na umayos nito. Matapos niyan ay balik dito sa present na kung saan ay broadcast ni Uzuki ang ulo ni Asaki mga kaibigan ay sabi naman ng mga tao na ano yan? Isa pa talaga yung ulo ng tao? Grabe naman. Na hijack ba raw ngayon ang signal at radio frequency? Na ano ba raw ang ibig sabihin nila sa isang reborn na JAA o bagong JAA? In which ay nagsalita naman si Uzuki na sabing pasensya na, di ko na ipakilala ang sarili ko sa inyo. Kilala ako bilang si X. May mensahe ako para sa mga tao dito sa Japan. Hindi ako sanay sa public speaking kaya ay medyo ninenervous pa ako rito. Pero gusto ko lang na ipaalam na may mga assassin dito sa Japan. Kung bibilangin natin pati ang amateur ay nasa 10,000 assassin ang nandirito. At ayon pa dito sa note mga kaibigan ay nasa 400 pa lamang ang professionally licensed assassin mula sa JAA. Tada pa ni Uzuki na namumuhay raw ang mga assassin na yan ng palihim na baka nga ang iilan ay nasa tabi pa raw nila. Paliwanag pa ni Uzuki na ang organisasyon naman daw na JAA ay ang siyang numero 1 organisasyon daw ng mga assassin na ang namumuno raw talaga sa lahat. Nagulat naman ang mga tao na sabing mga assassins? Ano? Ang Japanese Association Assassin? Ano bang pinagsasabi ng lalaking to? Dito naman sa Japan TV ay nagpanik na ang lahat na sabing hoy, ano bang nangyayari? Ipa-commercial nyo na o i-cut nyo na sa commercial ang station. Sabi naman ng isa na hijack po tayo. Hindi ko na po ito nakokontrol. Naparehas lang daw yan sa lahat ng station na dahil dyan ay kabi-kabila raw ang mga reklamo na natatanggap nila. Dito naman sa Communications Surveillance Bureau, dito sa Ministry of General Affairs ay sabi naman itong isa na di raw nila kayang i-identify kung saan daw talaga nanggaling ang signal na nanga-hijack ngayon. Nakasalukuyan ba raw down ang broadcasting control system na parang
masasabi niya na halos ang nasa taas na posisyon ngayon o ang mga nasa upper brass ay wala rong ginagawa at dinededma lang ang nangyayari ngayon mga kaibigan na pag-broadcast sa patay na tao na si Asaki. Dito naman sa Cyber Self-Defense Force ay sabi nitong isa na isa raw itong national defense issue na kapantay raw ito sa isang kudita na bakit wala rong nangyayaring responde mula sa gobyerno ngayon na nakakapagtataka raw at napaka-weird lang daw. Dito naman sa Office of the Prime Minister ay pumasok naman sa isang silid itong isang lalaki na sabing Prime Minister, isa itong emergency. May napakarami ng mga question o tanong at marami parang iba ang kanilang natatanggap ngayon mula sa iba't ibang ahensya at local governments. Subalit nagtaka naman siya nang sa kanyang pagpasok ay wala na ang Prime Minister. Balik dito kay Uzuki ay sabi pa niya na kami mga assassins ay nag-ooperate lang kami ng palihim. Palihim kaming pumapatay para sa mga walang rasong dahilan na di raw ipaniliwanag sa kanila kung ano ang dahilan ng kanilang pagpatay. Na sila raw ang nagpapamaintain sa order ng underworld. Dara pa ni Uzuki na wikang, subalit kayo ba ng mga tao ay worthy ba raw ng kanilang pagprotekta? Nakarapat dapat ba raw ang mga taong to na kanilang pagsakripisyuhan at itaya ang kanilang mga buhay para lang sa sangkatauhan? Na para kay Uzuki ay di na raw niya alam. Noon ay gusto raw niyang gumawa ng isang mundo na ang mga mababait na tao ay mamumuhay ng maganda at mabait na buhay. Pero may na-realize lang daw siyang katotohanan dito sa mundong to. At yan ay ang pagiging mabait ay isang ilusyon lang daw na mini-maintain lang ng mga may pribilehiyo sa buhay. Kasi ang karahasan ay matatagpuan daw talaga sa kailaliman ng bawat tao. Kaya ang pruweba raw ng kanyang mga sinasabi ngayon ay ipapasakamay na lang daw niya sa kanila o dito sa mga tao mga kaibigan. So napaka-deep ng mga mensaheng sinasabi ngayon ni Uzuki. At habang nagsasalita si Uzuki na naka-live ay may kita naman si Mafuyo na nanonood na sabi pa ni Seba na ano ba raw ang balak ni Uzuki sa mga pinagsasabi nito. Balik kay Uzuki ay sabi pa niya na sinasabing on average ang isang tao ay nagkakaroon daw talaga ng seryosong kagustuhan na pumatay ng kapwa. Mga 3 beses raw yung nangyayari sa buong buhay ng isang tao. Kaya ngayon ay magpo-provide daw siya ng baril sa kada tao dito sa buong bansa na isang baril na may 3 bala raw na pwede raw nila itong gamitin sa kahit anumang gusto nila at wala raw criminal charges o penalties na makakaharap sila sa paggamit ng baril na ito. Nagulat naman ng mga tao na sabing ano bang pinagsasabi nito? May kita naman na nag-trending talaga #1 ang new JAA na word mga kaibigan na sabi pa na nakatingin sa laptop at cellphone na kalokohan nito. Sino ba lalaking to? Wala naman siyang authority na gawin itong lahat. Nagsalita naman si Uzuki na sabing maaaring nagtataka kayo kung posible ba talaga ang sinasabi ko. Well, may dinala ako rito na isang tao para magpaliwanag sa inyo. Kaya dito na nag-step forward ang isang lalaki na ang Prime Minister pala ng Japan na sabing mga citizens ng Japan. Bilang ang Prime Minister nyo ay nandito ako para kumpirmahin na totoo ang sinasabi ng lalaking to. Nagulat naman ng mga tao na nakatingin na sabing ang Prime Minister? Totoo ba ito? Sabi naman rito ng Prime Minister habang pinagpapawisan na sabing ang grupong ito ay may control sa lahat ng ating infrastruktura, komunikasyon, electricity, logistics, finance at marami pang iba na napagmamayari na nga nila ang 124,500,000 daw na baril dito sa bansa. Nabubuo raw ang mga grupong to ng bagong order na pamumunuan ng kapangyarihan imbes na batas. At ang gobyerno ay makikipag-cooperate daw sa bagong JAA para makabuo raw ng panibagong bansa. Sinabihan naman ni Komonome ang Prime Minister na tumahimik ka kundi mamamatay ka. Nagsalita naman si Kanaguri mga kaibigan na ang siyang cameraman na sabing X, may 8,000 comments sa live broadcast dito sa YouTube. Sagot naman ni Uzuki na magre-respond daw siya sa mga iilan kaya inutusan niya si Akira na mag-select ng mga comments mula sa Japan ng mga users. Kaya sabi naman ni Akira na sabi raw ng @fully ripe mochi na paano mo raw i-distribute ang mga baril. Sagot naman ni Uzuki na maglalagay daw siya ng distribution center sa mga JAA locations dito sa buong bansa. Kailangan lang daw ng mga kukuha ng baril na magdala ng kani-kanilang individual card number sa lokasyon ng magdi-distribute ng baril sa scheduled day ng distribution sa kanilang area. Darag pa ng isang account na may pangalang @partyfatso na wala rong right itong si Uzuki na damayin ang mga inosenteng citizens sa terrorist activities nito. Nasagot naman ni Uzuki na wala rong inosente dito sa bansang to, na ang simpleng pamumuhay lang daw sa bansang to na nasa ilalim ng ganitong sistema ay sapat na rong rason para masabi niyang walang inosente sa bansang to. Matapos yan ay tanong pa ni @killbaby na di niya raw alam ang rules, kaya paliwanag pa ni Uzuki na ang mga bitin daw sa intellect ay wala na raw rason pa na intindihin ang lahat ng to kasi malapit na raw ang pagguho ng mga ideyang walang ebidensya o kabuluhan at ang Japan ay magiging isang klase na raw ng elective society. Darag pang paliwanag ni Uzuki habang nanonood ang mga tao sa live na ang mga tao na raw mismo ang magde-decide kung mabubuhay ito o mamamatay o di kaya papatay sila, na kahit na ang isang
isang tao ay nabuhay daw sa isang buhay na malayo sa bayolenteng pamumuhay, ay ang impyernong to ay darating daw talaga sa lahat ng klase ng tao. Kaya welcome daw sa isang magulo pero malayong lipunan. Na kung sa kabila ng lahat ng to ay kung ang lalabas sa lipunan ay ang action na nakabase sa kabutihan, then ayos lang din daw. Kasi kung yan ang mayayari ay sa isipan naman ni Uzuki na kung ang kabutihan ang mananaig at walang magre-resort sa karahasan, despite sa ginawang ni Uzuki mga kaibigan na pwede nang pumatay mga tao, then kung ang kabutihan man ang mananaig, then ang mundo raw na gusto ni Ryo noon ay mangyayari na raw talaga. Balik dito kay Oki, ay sabi pa niya na habang pinapakita niya ang cellphone sa livestream mga kaibigan, nuwikang ayan, mula ngayon ang bagong JAA ay ang siyang maglilid sa gobyerno. Kaya dito na napasabi si Shin na so ito raw pala talaga ang tunay na objective ni X. Tinanong naman ni Sakamoto si Oki sa kung bakit nagkikipagsabuatan ito kay X. Sagot naman ni Oki na may marami raw rason, pero ang pinaka numero unong rason ay ang ira raw ng mga assassin ay malapit na raw kasing magtapos. Nakikinig lang naman dito sa Sakamoto mga kaibigan, kaya paliwanag pa ni Oki na salamat daw sa makabagong development ng surveillance ay mas nagiging mahirap na raw para sa kanila na magsagawa ng assassinations. At ang mga nagagastos pa raw sa paggawa ng assassinations ay mas tumataas pa ang cost, pero ang demand naman ay bumababa taon-taon, na ang business models mismo ay wala na nga rong silbi at di na nasusunod. Nasa pagusbong daw kasi sa mga legal na alternatives sa assassinations gaya na lang daw ng gyera ng impormasyon, cancel culture at pagpapakalat ng fake news ay ang mga kanilang magiging kliyente sana ay mas gumagamit na lang tuloy sa mga alternatives na yan. Na sa isang bansa na kung saan ay ang karahasan ay hindi na ang siyang nagiging numero unong solusyon para sa mga problema, ay si X daw ang kanilang nakikitang susi sa pagsira sa nabuong ilusyon daw na law and order. At ang susi para maibalik daw ang Age of Assassin. Nasabi naman ni Sakamoto na sa madaling salita ay para mapanatili mo lang talaga ang assassin business. Sagot naman ni Oki na oo, mahal ko ang assassinations. Nasabi naman ni Shin at Hisuke na ang taong to ay sira raw talaga. Kaya sabi pa ni Oki na gustong-gusto niya ang pagpatay at ang kapangyarihan. Ang gyera, pagpuksa, assassinations, kapangyarihan ay nabubuo raw gamit ang pwersa. Ang mga batas naman daw ay pawang dekorasyon lang daw para magmukhang maayos ang lahat sa mata raw ng publiko. Kasi ang totoo raw ay ang mundo ay gawa raw talaga o nabuo mula sa karahasan. At ang assassin daw ang nangingibabaw sa food chain. Nasabi naman ni Sakamoto na naniniwala ka na ang mundo ay nabuo mula sa karahasan kasi yan lang ang klaseng mundo na alam mo. Nasabi naman ni Oki na nakakatawa. Ngayon nagsasalita ka na ng mga ganyan na parang isang baguhan. Kahit anong mangyari, ang mga panalo lang ang makapagbitaw ng mga huling salita. Sabay dito na tinignan ni Oki ang kanyang relo na sabing oras na para magtrabaho at sinabihan niya ang lahat ng order members na 3 minuto raw. Dapat natapusin na raw nila ito na wala raw siyang overtime pay na ibibigay. Kaya dito na sinabihan ni Shin ang lahat na tumalon na. In which ay tumalon silang lahat mga kaibigan dahil na naiwasan nila ang atake ni Usaragi. Nasa isipan naman ni Shin na nakita na raw niya si Usaragi kung paano ito gumalaw noon sa museum. Kaya dito na nilock ni Shin ang kanyang braso kay Usaragi na sabi sa kanyang isipan na di niya raw ito hahayaang magamit muli ang weapon nito. Subalit nagulat naman si Shin sa lakas ni Usaragi nang sinabunutan siya nito at hinampas sa pader. Na nag-alala naman dito si Hisuke subalit inatake na siya rito ni Shishiba. Na na-block naman ni Hisuke na sabi naman ni Shishiba na may gusto ka bang sabihin Mashimo? Sagot naman ni Hisuke na bakit Mr. Shishiba? Bakit kumapi ka na kina X? Ano na ngayon ang sasabihin ni Yo kung buhay pa siya ngayon? Na nang nasabihan ni Hisuke ay may narinig naman si Shin sa thoughts ni Shishiba. Kaya tinignan naman ni Shishiba si Shin at sumenyas ito naman natiling tahimik. Kaya nang patuloy na tinatanong dito ni Hisuke si Shishiba ay sinabihan na siya ni Shin na mag-focus ka na lang sa pagkikipaglaban. Dito naman kay Boiled ay inatake naman siya ni Tanabata mga kaibigan gamit ang gitara dahil na tumagos pa nga siya sa pader. At dito na siya sinuntok ni Tanabata. Kaya sa isipan ni Boiled ay sabi niya na itong music nerd na ito ay ganito lang daw kung tingnan pero isa raw pala itong napaka-hardcore na fighter. Kumuha naman si Tanabata ng pick at kinaskas ito sa katawan ni Boiled na animoy ginawa niyang gitara si Boiled mga kaibigan. Napasigaw naman si Boiled sa sakit. Nasabi naman ni Tanabata na ang pangit naman daw ng quality ng tunog ni Boiled. Dito naman kay Sakamoto ay si Torres naman ang papaatake na kanyang sinalubong ng isang sipa sa mukha. Kaya bahagya namang napatalsik si Torres. Nasabi naman ni Oki kay Torres na so makakalaban raw pala talaga ng konti itong si Sakamoto. Kaya sabi naman ni Torres kay Oki na mga kasamahan daw rin sa Sakamoto ay hindi na raw dapat pang bilangin dito. Na dapat ay may bonus daw siya kasi si Sakamoto ang kanyang kaharap ngayon. Nasabi naman ni Oki na huwag kang magpanggap na nahihirapan ka kay Sakamoto para pagpirahan ako. Gawin mo ang trabaho mo. Kaya dito nang napasabi si Torres sa kanyang isipan na nabasted daw tuloy siya. Sinabihan naman ni Sakamoto
Sakamoto si Oki na gawin na lang daw nila ito sa ibang lugar kasi dinadamay na raw nila ngayon ang mga sibilyan. Sagot naman ni Oki na di mo ba nakukuha? Wala na yung silbi pa ngayon. Wala na bang mas importante pang bagay o tao na dapat mong alalahanin ngayon? Isang salita na gumulat naman kay Sakamoto na sabi pa ni Oki na according daw sa Article 23 ng JEA bylaws ay hindi raw pinahihintulutan talaga ang pagpatay sa mga sibilyan o bystanders. Pero ang batas na yan ay luma na raw. Nawala na raw yan sa bagong rehimen ng JEA. Na naiintindihan na ba raw ngayon ni Sakamoto kung anong ibig sabihin niya rito? Matapos sasabihan ni Oki ay nilipat naman ang eksena dito kay Aoi na tinatanong ni Lu kung ayos lang ba ito. Napasalamat naman si Aoi sa concern ni Lu na sabi naman ni Lu na ibang klase raw talaga ang binodcast kanina pero wag daw mag-alala itong si Aoi kasi ang boss at si Shin ay babalik na raw rito. Maya pa ay may tao naman na pumasok sa store na habang nagsasalita pa si Aoi na sabing tama ka nga Lu, wala rong point na mag-alala ng gusto ngayon. Na nang sinabihan ni Aoi ang lalaki na welcome ay bigla namang sumabog ang buong store mga kaibigan. Isang napakalakas na pagsabog. So isang bomber pala ang nakapasok sa store. At ang pagsabog mga kaibigan ay naka-video pa pala na ipinakita ngayon ni Oki kay Sakamoto mismo na bagay na gumulat kay Sakamoto. Nasa isipan naman ito ay nag-flashback ang mukha ni Aoi kaya sabi pa ni Oki na 3 minuto na. Sabi naman ni Shin na ikaw, walang hiya ka. Nagrela naman sina Hisuke at Bolgi Sakamoto na sabing, hoy Sakamoto, mag-ingat ka sapagkat na blanco na si Sakamoto mga kaibigan. Kaya dito na mabilisan na nilapitan ni Oki si Sakamoto na papasaksak na sabing paalam. Buti na lang ay mabilis namang nakarating si Kindaka at nakuha si Sakamoto mga kaibigan. Nagulat naman si Oki na napatingin kay Kindaka na in a split second ay tinutok naman ni Yutsumura ang kanyang weapon sa leeg ni Oki na sabing huwag kang gumalaw Oki. Nagulat naman si Shin na sabi naman si isipan ni Shishiba na so buhay pa pala siya, which is si Yutsumura mga kaibigan. Sabi naman ni Kindaka na tama na yan. Mapakita naman kayo ng respeto mga rookie basagulero. So grabe, antindi dumating na ang nangunguna talaga sa order noon mga kaibigan, ang founding members ng order para pigilan itong si Oki. Man, what a chapter. Ano kayang mangyari simula ngayon na sumabog talaga ang buong Sakamoto store mga kaibigan kasama si Aoi na nasa loob. At ngayon ay dumating na rin si Kindaka at Yutsumura. Well, ang isang intense at bakbakang eksena ay matutungyan lang natin sa susunod na chapter kasi dito mo natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.